pamilya. Matagal nang magkasintahan sina Billy at Rose. Simula college ay magkasintahan na sila, kaya after graduation ay kaagad na nagpakasal. Hay, babe, akalain mo yun? Dito din pala talaga ang bagsak natin. Asawa na kita ngayon. Saad ni Rose. Lalo ako. Napakasaya ko. Dahil ikaw ang pangarap ko. At ngayon, asawa na kita. Napakaswerte ko talaga sa iyo, babe. Ani Billy. Nako, binubola mo ata ako eh. Birong sagot ni Rose. Ay, hindi naman babe. Walang halong pambobola. Swerte ako sa iyo dahil maganda na, mabait pa, at magaling pang magluto. Masayang sagot ni Billy. Aba, syempre naman. Ikaw din naman. Gwapo na, umanyakis pa. Tawa naman ang tawa na sagot nito. Tandaan mo, tayo na lang ang tao dito ngayon. Ano, handa ka na ba? Bilyong tanong naman ito. Aba, ikaw, kung ready ka na ba eh? Sagot naman ni Rose. Pinagsaluhan nila ng gabing iyon ang init ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan naman, ay masayang ginising ni Billy si Rose para mag-almusal. Babe, good morning! I prepared your breakfast. Masayang bati nito. Oh babe, ang aga ba naman? Inaantok pa ako eh. Natatawang sagot ni Rose habang bumabangon. Kasi po, may pupuntahan tayo ngayon babe. Ani Billy. Ay, ganun ba? Sige babe, tara, kumain na tayo. Wow, nagluto ka talaga ng tapa. My favorite. Nakangiting sabi ni Rose. Oo naman, babe. Alam kong yan ang paborito mong almusal. Pakis nga ako sa asawa ko. Ani Bill. Pagkatapos namang kumain, ay kaagad na nag-ayos at nagbihis para sa kanilang pupuntahan. Pupunta sila sa isang malaking bahay na pinagawa ni Billy bago sila maikasal. Nais niyang maging masaya ang kanyang may bahay, kaya't isusurpresa niya ito papunta doon. Babe, saan ba tayo pupunta? Restaurant? Tanong ni Rose. Basta babe, idlip ka lang muna dyan. Mahaba-haba pa naman yung biyahe natin. Easy ka lang. Ani Billy. Aba, baka kung saan mo ako dadalhin yan ha? Sige, idlip na muna ako. Inantok pa talaga ako. Napagod ako kagabi. Nakatawang sabi ni Rose. Nako, oo nga. Mukha nga napagod ka. Sagot naman ni Billy. Excited na excited noon si Billy dahil ito ang pinakagusto ng kanyang asawa, ang magkaroon ng sariling bahay. Lumipas ang ilang oras at narating na nga nila ang bahay na bagong paggawa niya. Babe, gising, nandito na tayo. Pag-aalo niya kay Rose. Oh, babe, nasan tayo? Kaninong bahay yan? Grabe, ang ganda. Manghang-manghang sabi nito. Tara, baba na muna tayo. Sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Babe, surprise! Bahay natin to. Bulalas sa sigaw ni Billy. Ha? Ito? Atin talaga ba? Wow! Mahal, ba't di ko alam yung plano mong yan ah? Grabe, kaya pala busy ka palagi nun. At palaging tipid tayo kapag lumalabas. Sagot ni Rose. Kinailangan kong gawin lahat ng yon para mabuo yung dream house natin. Masayang sagot ni Billy. Salamat talaga babe. Sobrang napakasaya ko ngayon. At eto, may sarili na tayong bahay. Sagot ni Rose. Mabilis naman silang nakalipat sa bagong bahay na iyon at inakalang ito na ang simula ng magandang buhay. Hindi nila alam, marami pang pagsubok ang darating sa kanila. Babe, mag-grocery na muna ako para marami tayong stock ng pagkain. Paalam ni Rose. Okay babe, I'm working naman online din. Sagot ni Billy. Maraming pinamili si Rose. Halos pang isang buwan pang ang pagkain. Dahil dalawa lamang sila sa bahay. Nagluto naman ng masarap na pananghalian si Rose
dahil malapit na ang break time ng asawa. Ang buwang naman naluto ng asawa ko ha. Malayo pa ako, naamoy ko na. Ani Billy. Nako, binubola mo pa ako eh. Siyempre nagluto ako ng adobong baboy, pati na ang buttered shrimp na paborito mo. Masaya ang sagot ni Rose. Mukhang mapapa-extra rice pala ako ngayon ah. Namiss ko yan. Lalo na't ikaw nang nagluto para sa akin, babe. I love you. Sabay yakap sa kanyang misi. Naku, oo naman, babe. Lahat gagawin ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala ha. Nandito lang ako palagi. Ani Rose. At masayang nagtanghalian ng mag-asawa. Sa kabilang pamilya. Naku anak, ano ba tong pinasok mo? Nakapatay ka ng tao? Sige nga, paano natin ito malulutas? Yung mga pambubugbog mo, magagawan pa natin. Ngayon, mahirap na to. Galit na sabi ng daddy niya. Dad, tulungan mo ko. Hindi ko sinasadya talaga. Nadala lang ako ng sobrang galit. Nagdilim yung paningin ko. Paliwanag ng anak. Titingnan ko yung magagawa ko. Kakausapin ko si attorney kung anong magandang gawin. Sagot ng ama. Dad, I'm sorry. But please, help me on this. Ayokong malaman pa ni mami to. Ngayong nalalapit na yung pag-uwi niya. Sagot ng anak. I'll see what I can do, son. Hay nako. Ang mga pinapasok mo talaga. Ang sakit sa ulo. Titingnan ko kung may magagawa pa yung pera natin. Sagot ng ama. Laman ng barangay at istasyon ng pulis ng kanyang anak, lalo na't madalas masangkot sa rambol. Ngunit, palaging nariyan ang daddy niya para saklolohan siya. Sa ngayon, ano kaya ang magagawa ng kanyang daddy? Gayong nakapatay ang kanyang anak. Unang pamilya. Babe, parang ang sakit ng ulo ko. Kahapon ko pa nararamdaman to. Nanghihina rin yung katawan ko. Marahang sabi ni Rose kay Billy. Ha? Kumain ka na ba, babe? Eto, uminom ka muna ng tubig. Gusto mo kumuha ko ng paracetamol? Tanong ni Billy. Sige babe, please. Akin na. Iinumin ko na yan at magpapahinga din ako. Ani Rose. Okay, sige, ako nang bahalang magluto. Ani Billy. Nakatulog naman si Rose dahil na rin sa sobrang pagsakit ng ulo niya. Maya-maya naman ay nagluto na ng pagkain si Billy. Naglagay ito ng baboy at maraming repolyo ang inilagay. Babe, gising na. Eto dinalan kita ng pagkain. May sabaw to at gulay para bumalik yung lakas mo. Ani Billy. Babe, bakit ganun? Parang nalalabo yung paningin ko. At napakasakit pa rin ang ulo ko. Umiiyak na sabi ni Rose. Naku babe, tara na. Dadali na kita sa ospital. Kailangan nating malaman kung ano yan. Umiiyak na rin na sagot ni Billy. Mabilis na umarangkada papuntang ospital sina Billy. Halos palipa rin na nga nila ang sasakyan. Makarating lamang agad-agad sa ospital. Pagdating sa ospital, Nurse, emergency yung asawa ko. Kaagad na sabi sa nurse na nasa front desk. Sige po sir, hantayin lang po natin si Doc. Ano po ba yung nararamdaman ng asawa niyo? Tanong ng nurse. Noong una, sumasakit lang yung ulo niya. Pagkatapos, sumunod na araw, nanghihina na siya. At madalas na lamang nakahiga. At kanina lang, nanlalabo na yung kanyang paningin. Please, baka pwede na siyang dalhin sa ER para mas mabilis. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyayari sa kanya. Nakikiusap na sabi ni Billy. Antayin na lang po natin si Doc. Na-page ko na rin naman po. Sagot ng nurse. Maya-maya naman ay dumating na ang doktor. Doc, kanina pa po sila dito. Mabilis ang sabi ng nurse. Doc, ang asawa ko po, kinakailangan pong matingnan kaagad. Ilang araw na hong ganun yung nararanasan niya. Paliwanag ni Billy. Ano ho bang nararamdaman ng pasyente? Ilang araw na hong sumasakit yung ulo, nanghihina at nanlalabo na ho yung mata niya.
Ganun ba? O sige, pasok na siya sa ER. At magpantay na lang po kayo sa labas. Kailangan po naming magsagawa ng mga test sa inyong asawa para malaman po natin kung anong pinagmumulan ng sakit niya. Sagot ng doktor. Sige, Dok. Gawin niyo po yung lahat para mailigtas lang po yung asawa ko. Umiiyak na sabi ni Billy. 2 oras pa ang lumipas at saka naman lumabas ang doktor. Dok, kumusta po? Tanong ni Billy. Nagsagawa kami ng mga test, pati ng MRI, at para malaman namin kung anong nangyayari sa asawa mo. At ayon sa resulta, may brain tumor siya. Dok, brain tumor? Paano nangyari yun? Ano ho magandang solusyon dito? Sunod-sunod na tanong ni Billy. Maaring namamana ang ganitong cases, o di kaya ay matagal nang nananakit ang ulo niya, pero hindi lamang siya nabibigyan ng atensyon. Sagot ng doktor. Dok, ano hong magandang gawin para matanggal yung tumor ng asawa ko? Tanong ni Billy. Kailangan nating maopera ng asawa mo sa lalong madaling panahon para matanggal natin ang mga tissue sa utak niya na may damage na. Tatapatin na kita. Kinakailangan mo ng halos 2 milyon para dito. Kasama na ang iba pang test at gamot na gagawin para sa asawa mo. Sagot ng doktor. Sige ho, gagawa ho ako ng paraan. Sagot ni Billy. Umuwi na muna si Billy at nag-isip kung paano magkakaroon ng 2 milyon. Unang ibinenta ang sasakyan, mga gamit nila sa bahay, at ang kahuling-hulihan ay ang bagong bahay na regalo niya sa kanyang asawa. Patawad, babe. Pero kailangan kong ibenta yung bahay na to para mailigtas at maoperahan ka. Saad niya sa kanyang sarili. Lahat halos ay naibenta na ni Billy. Ngunit hindi pa rin umabot sa 2 milyon. Hanggang sa makabanggaan niya ang isang abogado. Ay sir, pasensya na po, nagmamadali lang po ako. Saad ni Billy. Okay lang. Mukhang may problema ka yata. Sagot ng attorney. Oho, kailangan ko ng malaking pera para sa asawa ko na nasa ospital. Sagot ni Billy. May offer ako sa iyo at siguradong makukuha mo ang perang kinakailangan mo. Sagot ng attorney. Sa kabilang pamilya. Good morning, Mr. Enriquez. Ito si Billy. Handa niyang akuin ang kasalanan ng anak niyo kapalit ng malaking halaga. At mapapababa pa natin ang sentensya sa kanya. Kaagad na bungad ni attorney. Hi Billy. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Huwag kang mag-alala. Handa akong magbayad ng 5 milyon. At hindi natin hahayaan na hindi bumaba ang sentensya sa iyo. Talaga lamang, hindi sinasadya ng anak ko ang makapatay. Ani Mr. Enriquez. Gagawin ko ho ito. Dahil buhay ng asawa ko ang kapalit nito kung hindi ako kikilos ng maaga. Malungkot na sabi ni Billy. Ito ang tseke. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Ihatid mo sa asawa mo. At sa susunod na araw, ay magsisimula na ang hearing. Ani Mr. Enriquez. Sige ho. Mahinang sagot ni Billy. Kaagad namang kinuha sa bangko ang pera at dinala sa ospital upang masimula na ang operasyon. Pagkatapos, ay nagtungo sa pamilya ng kanyang asawa at nag-iwan ng 1 milyon. Ang iba ay inilagay sa bangko sa pangalan ng kanyang asawa. Unang pamilya. Dok, gawin niyo po ang lahat para sa asawa ko. Huwag kang mag-alala at kami na ang bahala. Ani Doktor. Pamilya na rin ang asawa niyang pinagbantay niya kay Rose. Dahil ang paalam niya ay bigla ang abroad siya at in-advance niya lang ang pera habang siya naman ay umattend lamang ng 2 hearing at kaagad na nasintensyahan ng 6 na taon na dapat ay 10 taon dahil napatunayan namang self-defense lamang ang lahat. Salamat, Billy. Pasasalamat ng anak ni Mr. Enriquez. Tumingin lamang si Billy at lumuha.
Habang ang asawa naman niyang si Rose ay nailipat na sa recovery room. Nay, marahang sabi ni Rose dahil nagising na siya. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng nanay ni Rose. Okay naman ho. Asan ho ang asawa kong si Billy? Tanong agad ni Rose. Anak, magpahinga ka na muna at magpagaling. Nasa trabaho lang si Billy. Naging panatag naman si Rose sa sagot ng kanyang nanay. Lumipas pa ang 2 buwan at nakarecover na si Rose. At kaagad na nalaman ang totoo. Dinalaw niya agad sa kulungan ang asawang si Billy. May sakit na ako't lahat. Nakagawa ka pa ng krimen, Billy. Akala ko pagising ko, makikita agad kita. Nun pala, at namang balita pa ang dala mo. Umiiyak na sabi ni Rose. Patawad, babe. Mabuti naman at magaling ka na. Alagaan mo ang sarili mo, ah. Umiiyak na sagot ni Billy. Kaagad namang umalis si Rose. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ng kanyang asawa. Dahil sa pagkakakilala niya dito, ay hindi niya ito magagawa. Lumipas pa ang ilang buwan at dumalaw ulit si Rose sa pangalawang pagkakataon. Isang tanong, isang sagot, Billy. Ikaw ba talagang nakapatay? Madiing tanong ni Rose. Umiiyak naman si Billy ng sobra. Ano, Billy? Sumagot ka! Galit na sabi nito. Hindi, babe. Sa tingin mo ba magagawa akong pumatay? Ginawa ko lamang yun para mailigtas ka. Naibenta ko ng lahat ng ari-arian natin. Ngunit hindi pa rin sapat yun para sa operasyon mo. Kaya inako ko yung kasalanan na to. Na hindi akong gumawa. Kapalit ng malaking halaga, babe. Patawad sa ginawa ko. Mas gugustuhin kong ako yung mahirapan kaysa ikaw. Mahal na mahal kita, Rose. Umiiyak na sabi ni Billy. Babe naman, bakit hindi mo kagad sinabi? Nagalit ako sa iyo dahil sa ginawa mo. Hindi ko alam kung paano kita titingnan ng ganitong sitwasyon. Mahal na mahal kita, babe. At salamat. Dahil iniligtas mo ko. Iaapila natin ang kaso para mas bumaba pa yung sentensya sa iyo, babe. Ani Rose. Mabibigyan naman ako ng parol kapag maayos ako dito sa loob ng 1 taon. Kaya't huwag kang mag-alala. Magkakasama din tayo, babe. Ani Billy. Antayin kita, babe. Mahal na mahal kita. Sabay yakap ng mahigpit sa kanyang asawa. Hanggang sa ngayon, ay nag-aantay pa rin ang parol si Billy na malapit na namang maibigay sa kanya.